What's up, JP here and welcome to JP Investing. Today is June 2, 2025 and we are now looking sa graph ng PSEI, and as you can see, nasa 6,300 siya ngayon. So very much sideways, no? Para lang tayong bumalik dito sa January 2025. So yun yung PSEI, no? Pero luckily hindi naman tayo nasa index lahat ng investment natin, although may mga mangilan-ngilan na nasa index, pero what? Mostly wala sa index yung ating investment. Pero maganda na rin kasing pagbasihan itong PSEI dahil ito yung takbo ng mga economic run ng mga company natin, no, ng index natin dito sa Pilipinas. So magandang makita na tumataas siya kahit papaano. Really? So ayun. So let's see kung naka-apekto ba ito sa ating portfolio. So nandito na tayo sa week number 84, which consists of May 26, 2025 hanggang June 2, 2025. So makikita nyo dito na nag-invest ako ng 5,500. And also, A quarter to yung 3,000 dito is sweldo ko nung 25, no? Kasi 25 jaten yung sweldo ko eh. So nag-invest ako ng 3,000 and ayun, yung sobra advance ko lang to eh. advance cash in kasi yung GT Cap ay na-reach nga na yung next buy ko, no? Oh yeah. Wow. Yeah. Okay. So ayun, actually sige, pakita natin. Sa mga hindi nakakaalam, ang strategy ko po ay, for example, bumili ako ng GT Cap. Pag yung bili ko is tumaas na siya ng 10%, dun na ulit ako bibili ng kasunod niya, no? So ayun yung strategy ko. As long as nasa buy rating yung company, ayun, bibili at bibili pa rin ako. So pakita ko lang dito, no? So yung GT Cap, huling bili ko sa kanya ay 527.5. Actually na-reach niya na biglang bagsak eh, no? Sa clock na ito. Na-reach niya na yung 527. Na-reach niya na yung 10%. Dito actually yun eh. Ayan. So 580 siya, no? So yung next buy ko sa kanya dapat 580. And nakabili naman ako, no? Nakabili niya ako 581.5 and then kinabukasan bumagsak. Oh God, that was horrible. Kinabukasan bumagsak, na. So pero positive naman ako na tataas pa rin to at some point dahil dapat lang kasi yun yung trajectory niya na, and undervalued na siya. Matagal na siyang undervalued. Ano lang to eh, may mga nagbenta lang talaga kaya bumagsak. Yun yung feeling ko. So yun, balik na tayo. So ayun, naka-receive din ako ng dividend mula sa Keeper, which is 864. And bumili ako GT Cap and Costco. Actually yung Costco, wala lang, gusto ko lang i-invest pabalik tong nakuha ko sa Keeper, no? Kaya Costco yung kasya na nasa buy rating natin, kaya ayun, binili ko na lang ng Costco. And stock that we sold, wala. And market value natin ngayon is 321,453.01. So kung hindi ako nagkakamali, ito na yung pinakamataas nating market value, no? So ayun nga, tama, 321,000. And meron tayong unrealized gain na 20,445.08. And total dividends of 16,456.32. So ayun na, 16,000 na yung total dividends natin mula nung nag-start tayo mag-invest sa Philippine stock market, no? With
84 weeks na nakakuha na tayo ng 16,000 na dividends. And the total gain, I believe ito na yung pinakamalaki na total gain, which is 45,768.01. No? So, paano ko nakuha to? Ang ginawa ko lang is total money invested minus yung total market value. Kaya natin nakuha yung total gains nito. So, 45,768. Check nga natin. Check natin kung pwede mo kasing sabihin na per month magkano yung kinita natin na simula nag-invest tayo. So, kinumpute ko yung total months nung simula nag-invest tayo. Naka 20 months na pala tayo. So, for example, i-divide natin sa 20 itong 45,768 divided by 20. Ayun, so para tayong kumikita ng extra 2,288.4. Hindi na masama, di ba? Imaginein mo, buwan-buwan kumikita ng 2,000 plus. Extra na wala ka naman ginagawa, di ba? And gusto ko lang, wait lang guys gusto ko lang mag-take time para i-admire yung hard work natin. So, actually, nung nag-start pala tayo, 5 months ago lang, nag-start tayo nung meron tayong 200,000 na portfolio. Sakto nga. And unti-unting tumaas. No? 208, 207, 209, 211. Bumaba to. Ayan, bumili kasi ko. Dami kong binili nito kasi bunga. Kaya tayong kay Trump, hindi ko maalala. Baka. So, after 206, nag-jump agad ng 218. Ganda nun, laki ng bawi. And then, 221. Ay, binenta ko na yung DG Plus ko dito. Sayang, taas na ng DG Plus ngayon. 50 plus na. Hindi ko alam matataas pa pala yan. Anyway, profit is a profit. And 242, 253. Dito pala ako bumili ng Century Properties. And then 283, 282, 284, 286, 297, and then ayun, na-reach na natin yung 300,000 mark dito. 307, 310, 314. And ngayon, nandito na tayo as 321. No? Parang nakakatuwa lang na pataas tayo ng pataas. Pero don't get me wrong guys. Alam kong there will be rough time ahead of us. No? And alam ko na kahit papano may mga time or there will be time na mapupul etong market value natin. No? Pero I promise you guys na hindi yun makakahadlang sa atin, no? Para hindi magtuloy mag-invest. No? Actually, pag mababa yung market dun, maganda talaga mag-invest. No? So, ayun, tuloy na tayo. And the total percentage gain is 14.24%. Average monthly dividend is 1,371. Actually, mali yata tong average monthly dividend ko. Kasi naisama ko yata dito yung last year pa. So, baka ayusin ko na lang to siguro. No? And ayun, total money invested is 275,685 pesos. So, sa dividends given, ayan, ito na po yung mga nakukuha ko sa May. Yung mga pula nakuha ko na, yung mga green is makukuha ko pa lang but na-declared na siya, so sigurado na to. And yung mga purple is projected na makukuha natin based dun sa nakaraan niyang dividend rate na. So, ayun, buy dates. Ay, nga pala guys, bumili ako ng Globe 1,800. So what? Kasi, pababa yung Globe. Ay, nasabi ko na pala yata yung last video ko. So, punta tayo dun sa comparison.
Ayun, so dito na tayo sa comparison ng portfolio natin. Huling update natin is May 26, 2025 and today is June 2, 2025. So A-REIT, halos walang galaw. ATI, ganun din. Mula 23, naging 23.5 and Costco. Mula 6.2, naging 6.7, medyo tumaas na. And Citicorp mula 3.28, naging 3.3 na siya. DMCI mula 10.6 naging 10.26 and bumaba maigi yung DMCI. And then Globe mula 1,752 naging 1.8 na ulit. And GTCAP mula 561 naging 559.5. Tumaas siya and then bumalik lang halos sa dati niyang presyo. And then Keeper 2.89 naging 2.87, bumaba lang na ng konti. LTG mula 12.48 naging 12.32, konting baba lang. And Metrobank mula 75 naging 74.65. Then Megaworld mula 1.74 naging 1.82, tama? Medyo tumaas na yung Megaworld. And then PPC mula 11.28 naging 11.12 na lang. And RFM 4.1 naging 4.21. Ayun pala, RFM tumaas. And Semirara 32.5 naging 32.85. Medyo tumataas-taas na. And top line 0.345 naging 0.33 na lang siya. Mula total market value natin 313,647.91 naging 321,453.01. So with that, gusto kong pasalamatan lahat ng patuloy pa rin na nanonood and nagsusubscribe. Yung nakakatuwa lang kasi yung number ng videos natin halos kapareho ng subscribers natin, parang one video per subscriber. You're a genius! You're a genius! Pero okay lang yan. So, yung mga hindi pa nakasubscribe, please do subscribe. And ayun, good luck sa investments nyo. And sana sabay-sabay tayong lumago yung mga investment natin. And yun lang, maraming salamat. Paalam!